So sa video ito ay unang beses natin bubuksan at lilinisan itong CVT ng Honda Click ng kapatid ko. Paano na nga ba ito karumi sa mahigit 5,000 kilometers odo na tinakbo nito? Paano nga ba yung tamang pagbabaklas at paglilinis ng ating mga CVT? Kasama na rito yung proper torque or paghigpit ng mga tornilyo, proper tools at panglinis ng ating CVT at kung paano yung DIY step-by-step process ng paglilinis nito. Last year na pag-upload na rin po tayo about sa DIY na paglilinis sa ating mga CVT at ito po yung video na yon. Pero nung mga panahon na yon, diniskartehan lang natin pag-DIY dahil wala pa tayong mga proper tools. Pero this time kasi dahil bagong motor or unang bukas yung CVT yung gagawin natin, nag-invest na po tayo ng mga proper tools kagaya na lang nito, torque wrench, tapos ito may impact wrench na tayo, dati kasi mano-mano lang. Para maumpisa na rin natin na maayos yung paglilinis natin ito at walang problema or depektong mangyari. Kung wala pa kayong mga proper tools katulad nito, pwede nyo naman sundan itong video na ito. Actually wala namang aberyang nangyari nun. Kumbaga didiskartehan na lang, pero mas better din talaga na may proper tools tayo kagaya nyan. By the way, for idea din po pala, yung odometer reading ng motor na ito ay nasa 5,500 kilometers pa lang. So bagong bago pa, unang bukas. Dito magkaka-idea tayo kung gaano nakarumi yung CVT sa ganong kataas na odo. So kumbaga para magkaroon din tayo ng idea kung gaano katagal yung interval ng paglilinis natin ng CVT. Take note lang, bago tayo magbukas ng CVT natin, kailangan malamig na yung engine natin para pag nagtanggal tayo ng mga tornilyo, hindi po sila ma-lost thread. First step po natin, babaklasin natin itong CVT cover. Meron pong 10 bolts na nakapaikot po dito. Gamit lang tayo ng 8mm socket wrench para matanggal yan. Natin mga bolts. Take note lang, hindi po pantay-pantay ang haba nila. So para hindi po kayo malito, i-arrange nyo po sila or picturean nyo to, screenshot. Para pag binalik po ninyo, walang maputol na bolts or maling bolts kayo mailagay. So basically, yung tatlo sa taas at dalawa sa ilalim, pares lang ng size. Yung dito sa gitna at saka dito sa side, mahaba po yan, pares lang naman. Tapos yung dito sa gilid, yan yung may pinakamaliit. Isingit ko na rin po yung pinaka-ideal na paglilinis talaga ng CVT is 5 to 6K odo. Pero yung sa atin nga is 5,500. So may dalawang factor lang po kasi kung bakit narurumihan or dumudumi yung CVT natin sa loob. Una is dahil sa ventilation. So kung makikita nyo dito, may butas po dyan. At kung sisilipin natin dito sa ilalim, may butas po dito. So ito yung exhaust, ito yung intake. Yan po ay para sa ventilation at hindi masyadong mag-overheat yung ating mga CVT. So dito sa intake, syempre may mga nakakapasok na alikabok po dyan at magsisirculate po yan sa loob at pwedeng ma-stack up. Kaya naman basically kung laging malikabok yung dinadaanan natin, madalas din dudumi yung ating mga CVT dito. So yung second factor naman, pag-usapan natin pagkabaklas nito. So sa pagbabaklas nitong CVT cover po natin, hahawakan po natin dito kabilaan. Tapos dito sa kabila, dahil may pin po na lock po yan, kailangan sabay po yung paghuhugod natin sa magkabilang side. Takan lang natin sa magkabilang dulo, medyo alugin natin or yugyugin. Expect lang natin na mahirapan tayo dahil unang bukas pa lang po ito. Iyon. Ayan, ito po yung sinasabi kong lock nya dito. Tsaka yung dito sa kabila, naiwan doon. So kung kaya naman, kailangan hugot natin sabay para matanggal. So first impression natin, pagkabukas natin, nakita agad natin itong parang alikabok dito sa may bearing. Also dito sa loob, ayan, pakonti-konti dito at kung hawakan po natin yan, ayan, ang dumi. So isang factor po dyan is alikabok na nakakapasok dito sa CVT. So ito yung sinasabi kong exhaust nya, dito lalabas yung hangin. So kaya naman dito sa part na to, itong cover cap na ito, huwag nyong papalitan ito ng walang intake dito para hindi mag-overheat yung inyong mga CVT. Kailangan nyo po yan para may makadaloy na hangin dito sa loob. Tapos kung observe po natin itong mga parts dito, itong drive piece, ayan, malikabok also dito. Ayan, ang dumi. Ayan, maraming dumi na naipon dito. So second factor naman po kung bakit dumudumi yung CVT ay dahil sa wear and tear na nangyari sa mga parts dito. Including na po yung belt, yung lining po natin, yung bola po natin. So dahil sa bilis ng RPM, nauupod po yan onti-onti, tas nagiging powder po siya at humahalo po sa alikabok na nagiging dahilan para dumumi yung CVT natin. Ayun sa part na yun, ang kapal dito, kapal. So syempre para makita pa natin yung dumi, baklasin pa po natin
itong nut ng bell natin at saka yung nut ng pulley po natin. So para mabaklas po yung mga yan, gamit po tayo 19mm socket wrench at 22mm socket wrench. So sa pagkakataong ito, meron na tayong impact wrench, pero wala po kayong ganitong tool, meron po tayong diskarte dyan. Nandito nga po sa video na to. Basically Y tool at saka L tool yung gagamitin nyo nun. 19mm socket wrench, barilin lang po natin counterclockwise at hawakan lang din po natin yung bell. Iyon, makikita nyo nung binabaril po natin siya, may mga nahulog na pakonti-konting dumi. So mamaya marami pa dito. So baklasin din natin to. 22mm socket wrench counterclockwise dito sa drive face nut. Yun, likabok. Sobra. Nain na natin tanggalin yung part na to. Natanggal na yung nut. Ito yung washer nya. Napakakapal, napakalaki. Tapos itong drive face. Ayan, baklasin natin. Unti-untiin lang natin. Hanggang sa lumabas po siya. Ayan o, likabok. Daming napapagpag. Tapos ayan, kung makikita nyo, ayan, dumi na o. Ito naman po yung tinatawag natin na bell. May nut po siya na manipis. Ayan, tapos baklasin po natin yung pinaka bell natin. Ayan, tingnan natin. Ayun, daming dumi o. Grabing naipon yan, no? So ito pong powder na yan, combination na po yan ng wear and tear tsaka maalikabok na nakapasok. Ayan, no? Sobrang pino, sobrang dumi. Ayan, kung kakapain pa natin to, kapal, di ba? Yan din po yung nagkokos ng dragging dahil naiipit po yan sa pagitan nitong bell tsaka nitong clutch lining. So pag bumuka po ito, ipitin niya na yung bell, magkokos ng sliding kasi dudulas pa po siya. At yun nga po yung cause ng dragging or vibration sa motor po natin. So kailangan talaga maintain, linis palagi to. So bago natin tanggalin itong torque drive, proceed muna tayo dito. So tanggalin lang muna natin yung belt. Ayan, tapos baba lang natin. Tapos kunin po natin tong assembly po natin ng pulley. So yan, medyo ipitin nyo sa likod kasi nandito yung backplate po natin tsaka yung bola. So pwedeng mahulog. So dito kung makikita nyo, ayan, dumi po yan ha. Dumi, likabok. Sobrang dami, sobrang kapal. Kapal oh. Dumi. So ayan, 5K odo mahigit pa lang yan, pero ganyan na siya karumi. Ayan oh, kapal. Tapos baklasin na natin ito. Ayan, tanggalin lang natin siya. So dito hindi naman masyadong marumi. Ayan, dito sa pinaka crankcase po natin, kung observe po natin yung dumi, marami nang nakadikit. Ayan o, pati dito, tapos dito. So yan po ay 5,000 kilometers odo pa lang mahigit. What more pa if mas tumaas yung odo at hinayaan lang natin yung mga CVT natin. So kayo na po mag-imagine kung gaano pa magiging karumi yung CVT natin pag pinalipas pa natin ng mataas na odo. Siguro mapupuno na yan halos. So take note lang natin mga binabaklas natin yung orientation. So dito sa belt nakaharap po sa atin yung Honda. So nababasa po natin yan. Yung iba kasi binabaliktad to eh. Ganyan yung posisyon yan. So pag binalik natin, ganito rin ha. Tapos dito po sa pulley po natin, and dito yung backplate natin, galawin po natin to kung magalaw na siya. Kasi pag magalaw na to, maluwag na po yung slider piece. At minsan cost din po yun ng dragging kasi nagkokos siya ng vibration. Magiging cost rin ng dragging ng motor natin. So dito, hindi pa naman masyadong maalog to or masyadong maluwag. So buksan pa po natin itong ating mga backplate. So tanggalin lang natin. Ayan, dito ayan o, may mga naipon din. Ayan, naipon dito. Ayan o, dami, sobra. Grabe na rin pala. Ayan o. Ayan, 5K odo. Ma-advise ko, okay na yun para linisin yung CVT natin kada 5K odo. Ayan o. Kasi syempre, pagkabili natin ng motor, panigurado, wala pang dumi. CVT niyan, malinis na malinis pa. So, the time na ginamit natin, doon na po nagkakaroon or nagkaka-build up ng mga dumi at saka likabok na yan. Sa bola po natin, ayan, may kanto siya. May kanto na po siya agad, no? Napansin ko itong sambola, oh. May kanto na siya. Minsan, normal po na nagkakakanto yan kahit maingat po tayong gumamit ng motor. So, isang bola lang naman ata yung may kanto, no? So, yung ina-advise ko minsan kapag bago pa yung inyong mga backplate, kiskisin nyo dito, lihain nyo sa part na to. Itong part na to, ayan, dahil yan nagkokos ng pagkanto ng bola. Pag umakit yan, may ipit yan dito. Also, yung dito sa part na to. Is-isin ng liha. So, try natin is-isin mamaya. Pero by the way, magpapalit pala tayo ng fly ball dahil stock to 15 grams. Palitan natin ng 13. Tapos gawan natin ng comparison sa top speed, arangkada. At gagawan ko na lang yun ng bukod na video. Ito, nagawan ko ng top speed, arangkada. Ito yung video na yon. Tapos, isusunod natin ito. Compare natin. Rider piece naman niya sa backplate. Medyo may pagkaluwag ng konti. Ayun o. Kapag ginanyan natin, ginalaw natin. Ayun o. Nahuhulog. Pero konting-konti lang naman. Kung may stock kayo or kung nakabili kayo, mas okay palitan na. Pero ito, okay pa naman siya. Siguro kaya pa to
sa susunod na linis, mas maluwag na to. Ngayon kasi parang saktuan lang eh. Orientation ng bola, kung stuck yung bola nyo, itong may open part na to is nandito siya sa left side. Dito sa kabilang side, itong na-close. Pare-pares po sila ng orientation na ganyan. Ayan, nasa right side yung naka-cover. So yan, para po sa mga naku-curious. Ayan, wag na po kayo mag-overthink. Yung iba pinagbabaliktaran nila eh. Para di rin pala kayo malito, ano siya, clockwise. So sa clockwise side, yung open. Kumbaga nakaharap sa ikot ng orasan, yung open part nito. So yun, ganun karumi. Itong pulley po natin. Ayan, kung titignan natin, ayan, ganyan karami. Iniipon, dami rin, no? Siyempre, lilinisan natin yan. Tatanggalin natin yung dumi mamaya. Ayan, ito, itong bell, pati ito, pati ito. Tapos, dito naman, sa torque drive natin, bubuksan po natin yan para makita po natin yung loob. So, dito, wala naman masyadong naiipon ng mga dumi, alikabok. Yung titingnan lang natin dito, yung grasa po niya, kung meron pa siyang grasa or natuyuan na po. Kasi dito sa mga clutch lining po natin, bumubuka po yan. Tapos, may poste po yan kung saan po sila nakatayo. Kumbaga may butas silang pinaglalagyan. Kailangan natin i-regress yun para bumubuka po ito ng maayos. Also pati dito sa loob, kailangan natin i-regress kasi pag natuyuan po yan, maingay po yan at saka baka mga lawang. Dito gagamit po tayo ng malaking socket, 39mm po ito. So maglalagay po ang link ng mga lahat ng ginamit po natin dito, lahat ng mga tools, lahat ng mga basta lahat ng ginamit po natin. Check nyo lang po yung description or dito sa may basket dito. So yung barilin lang natin counterclockwise, tapos pigilan po natin dito kasi may spring sa ilalim, baka tumalsik po yan pataas. Yun. Mas okay magpatulong kayo kasi sobrang lakas ng ano niya eh, pwersa. So dito may mga namuo rin na mga dumi. Ayan o. So ito yung center spring natin, 800 RPM. Ito pa rin yung gagamitin natin. Tapos sa pagtatanggal nito, dahil meron tayong tinatawag na male and female torque drive, kailangan natin yung paghiwalayan para malinis po natin yung nandito sa loob. So dito kasi sa loob, kailangan maraming content ng grasa dito. So kailangan po natin siyang i-regrease. So yun po yung mga dapat natin tinitignan pag naglilinis tayo ng CVT. Hindi lang dapat linis, pati yung mga grasa-grasa. So ito, kahit kamayin lang natin, ikut-ikutin natin, matatanggal po natin yan. Ayan, dito makikita nyo, may grasa po siya, kaso parang medyo malabnaw na, no? Hindi na po siya yung parang malapot or parang malagkit. Mas okay kasi malagkit po yan para tumagal po siya. Ibig sabihin kasi nito, parang naluto na sa init kaya medyo lumalabnaw na siya. Tsaka maitim na siya, oh. So mamaya i-regress natin yan, high temp. Lalagay ko ng mga link ng mga yan. So para mapaghiwalay ito, ayan, i-open lang natin to. And dahan-dahan. Tapos kailangan pala natin kunin yung mga pin. Yung isa nahulog na, tatlo po yan para mabaklas natin yung dalawang parts. Ngayon ko lang naisipan mag-glove. So yan, maglalagay din po ng link nito, flexible. So yan, pag nagme-mekaniko tayo, lalo na magrasa, ayan, mauling, parang uling, malikabok. Ayan, kunin lang po natin sila. Tapos ingatan po natin kasi pag nawala to, ayan, di gagana yung CVT natin, defective. So ayan, tatlo lang naman po yung mga yan. Tabi lang po natin para hindi mawala. Ayan, pagtanggal ng mga pin, mababaklas na natin itong male tsaka female torque drive. Ito yung male, ayan, tapos ito yung female. So dito, ayun, yung nire-regress po dito yung part na yon. Tapos dito sa loob, pati yung mga bearing po dyan na nandito sa male torque drive po natin. May bearing dyan, may bearing dyan, parang wala na akong nakikitang grasa. Medyo natuyo na ata or nalusaw na. Ayun o, may bearing din doon. So kailangan ma-regress nung mga yan. Dito naman po tayo sa clutch assembly po natin. Ayan, kung makikita natin lining natin, okay pa siya, makapal pa. Baklasin pa natin to para magrasa natin yung posting sinasabi ko sa inyo kanina. So sa pagtanggal nito, tanggalin lang po natin yung mga circlip. Gamit po tayo ng flat screw. Tapos tanggalin po natin itong plate na to. Yun. Pag natanggal na yung tatlong circlip dito, baklasin natin to. Pwede natin siya pukpukin gamit flat screw. Tapos ayan, dito sa part na yan, para masungkit lang siya, gamit natin rubber mallet para hindi mapersa. Ayan, pag medyo nakalso na natin, luluwag na yan. Tapos kalsuin natin dito para umangat. Ayan, tandaan din natin yung position nitong part na to. Dito sa part na to medyo soft po yung edge. Tapos dito sa part ng taas medyo matalim. So ganyan yung position yan, nasa ilalim yung soft part. So yan, dito makikita na natin yung tatlong clutch spring po natin at tatlong clutch lining. Based sa observation natin, hindi pa naman po masyadong nasusugat yung mga lining natin. Also, take note din po sa unang bukas
ng inyong mga CVT, wala naman po kayong masyadong papalitang parts po dyan dahil nasa 5K odo pa lang po naman yan. Depende kung anong odo nyo sa binuksan, pero sa 5 to 6K odo, wala pa naman po kayong kailangang masyadong palitan dyan. Itong slider piece, optional kung sobrang luwag na ng sa inyo, pero may mga times na pwede pang magamit kung hindi pa masyadong maluwag. Siguro sa pangalawang bukas ng CVT, doon na kayo pwedeng magpalit ng mga parts kagaya ng bola, kung papalitan yung stock. Ito pala may kanto na siya yung isang bola. Pwede nyo na rin palitan pero pwedeng ilagay nyo ulit to. Kumbaga hindi pa naman masyadong nakaka-apekto yan. So itong mga bola depende rin kung masyado ng maraming kanto. Kailangan nyo na rin palitan yan. So ito clutch spring, clutch lining. Goods pa po yung mga yan. Linis lang, maintain lang po yung kailangan. Ito yung poste sinasabi ko sa inyo para magrasahan natin yan. Kailangan tanggalin natin siya dito sa housing. So para matanggal yon, tanggalin natin yung mga clutch spring po natin. Gamit po tayo nito, lalagay din po ng link. Parang inverted po siya na plies. Ayan, para pag inipit po natin, luluwag po siya. Matatanggal po natin yung mga spring na to. Mahirap po yan kung mano-mano or plies lang yung gagamitin nyo. Normal na plies. Ito napaagaan lang. Ayan o. Hindi kayo masyado mahirapan. Lalo na sobrang tigas nyan. Ayan dito, ayun kung makikita nyo, nung binuksan natin, parang may part na matigas siya. So ito, kailangan magrasahan. Kahit konti lang, ayun kung makikita nyo tuyo. Kailangan kasi smooth po yung paggalaw nito dito. Ayan, wala naman pong pagkakasunod-sunod yung mga lining na yan. Pwede magkabali-balik na dyan mamaya. Pare-pares lang naman. Linis, tas regress lang po yan sa mga poste. Para smooth na smooth lang sila. Dito may mga rubber part po yan. Yan po yung naglalak dito sa mga lining po natin. Ayan, dito sila sumusuot. Ito matagal naman maputput to or masira. Ayan, pero linisin lang din natin sila. Tanggalin din natin dito. Madalang lang po masira yan. Matibay naman po yan. Depende na lang siguro kung sobrang luwag na po nila dito sa mga lining po natin. So kapag sinara po natin itong lining, tapos di po siya umiipit dito, ayan, saktuan lang po kasi yan eh. Hindi po siya umiipit dyan, ibig sabihin palitin na rin po yan. So yan na po lahat yung mga kailangan natin linisin. Tanggalin ng mga grasa, ng mga alikabok, ng mga dumi, at pagkalinis natin, ire-regress natin. Also, itong pinaka crankcase po natin, yung part na yan, pati itong part na to. So ito tatanggalin pa natin to para makuha natin or makita kung may dumi dito. About po sa panglinis po natin, yung iba gumagamit ng gasolina para malinis po itong part ng crankcase nila na to. So yung cons lang po sa paglilinis gamit gasolina is kapag nababaran, itong part na to, ayan yung mga parang plastic part na yan at medyo lumambot, pwedeng magkaroon ng tagas from transmission. Halimbawa dito, nasa likod kasi niyan yung gear oil, dito nasa likod nito engine oil, pwedeng magkaroon ng tagas po dyan dahil medyo matapang po yung gasolina. So ako, iniiwasan ko po yon. Ngayon gumagamit na po ng degreaser katulad nito. Not sponsored po ito ito lang talaga yung ginagamit ko. Maglalagay na lang din ako ng mga link nito po kasi natatanggal niya po yung mga grasa-grasa, yung mga dumi dito, pero hindi po siya matapang, hindi niya po naapektuhan itong mga part na to. Hindi po siya nagkakaroon ng reaction. So bukod sa degreaser, pwede rin naman po yung sabon at saka tubig. Ang pinaka-concept lang po dito, malinis po natin lahat ng parts na yan. Tips ko dito, bago natin bugahan or spray na degreaser, gamit tayo na to yung brush at tanggalin na po natin yung mga alikabok powder po dyan para hindi na po maipon mamaya. Tsaka hindi na po lumagkit pag nilagyan po natin siya ng degreaser. Ayan, ihulog na po natin siya.
nalinis na po natin lahat ng parts ng CVT po natin mula po dito sa crankcase. Ayan kung makikita nyo. Napakintab, wala nang mga dumi. Pati po dito, na-sprayan din po natin ng mga degreaser po. Yung mga yan. Tapos napatuyo na po natin. So pinunasan po natin. Ito pong crankcase, nilinis na lang po ni OBR natin. So yan, next step po natin, kakabit na po natin siya. Assemble po muna natin yung mga parts po natin. So unahin po natin itong clutch assembly po natin. So dito balik lang po muna natin yung tatlong rubber na nandito sa maliit na poste. Then bago po natin balik yung mga clutch lining po natin, kung makikita nyo yung poste po natin, tuyong tuyo, lalagyan po natin yan ng high temp na grasa. Mas okay high temp kasi mas tumatagal po siya at kaya niya pong mag-resist sa init. So yan, konti lang, kahit konti lang, napasobra pala. Yan, tapos dito gamit po natin Kobe high temp grease. So ito tumatagal naman po ito. Yung dati ko binibili kulay blue, pero yun basta high temp yung ilagay nyo, wag ordinary kasi mas mabilis malusaw yung ordinary na grasa. So yan, konti lang naman. At pag napaikutan na po natin yung poste, pwede na po natin lagay ito ang ating mga clutch lining. So sa paglalagay niyan, hindi naman po tayo malilito. So nandito sa part na to ilalagyan ng rubber po natin. Tapos ito yung part na lalagyan po ng ating clutch spring. So yan, lagay lang po natin lahat. Kung makikita nyo, napaka smooth na po niyan. Also dito, smooth na yan. Tapos compress lang po natin sila, isara natin. Ayan, tapos lagay na po natin yung mga clutch spring po natin. So sa paglalagay ng clutch spring, inuna ko po yung long side. Tapos gamitin po natin yung parang plies natin paglagay nito. Ayan, tapos open po natin para pumasok po siya dun sa dulo. Tapos make sure natin na pasok ha. Ayun, pasok na siya. Lagay lang po natin lahat. Yun. Iyan. So nalagay na po natin lahat. Next po natin ilalagay etong part na to, itong plate po na to. So yung soft side, nakatalikod po yan dito sa lining po natin. Swak lang po natin siya. Tapos make sure natin na ilusot natin. Gamit po tayo nitong rubber mallet po natin para bumaon po siya dito sa ating mga poste. So yan, pag lumubog na at nakikita nyo yung grooves na yan, pwede na po natin ilagay itong ating mga circlip. So sa paglalagay po niyan, kahit anong orientation naman po, importante mapalubog po natin sila. So gamit lang po tayo ng plies para idiin po sila at pumasok. Yun. Ayan, huling circlip. Yun, swak na swak. Proceed po tayo dito sa mga torque drive natin. Male and female torque drive. Kung makikita nyo sa paglilinis natin, tinanggal natin itong mga o-ring nya. Kasi pag nalagyan ng degreaser, lalambot to at luluwag. So yun, sinabon lang natin siya para hindi po siya mag-expand. Balik lang po natin siya. Meron yan dito sa taas. Ayan, hindi naman siya nag-expand. Tapos meron po dito sa ilalim lang po natin hanggang pumasok sa dulo. Ayan. Pag okay na po siya, maglalagay po tayo ng konting amount ng grasa dito sa taas na part. Dito lang. Ayan, dito sa taas na part. Also dito sa ilalim na part. Ayan, paikutan lang po natin siya. Ito po tayo dito sa male torque drive natin. Ipasok na po natin itong female torque drive natin. So shoot lang po natin siya. Tapos dito may makikita tayong bilog po dyan. Bilog. Tatlo po yan. So bago po natin ipasok itong mga pin na to, lalagyan po natin ng konting amount yung mga gap na nandito. So lagyan lang po natin yan. Para hindi rin po dumulas yung mga pin natin, hindi matanggal-tanggal kapag nilagay na po natin sila dyan. Ayan, para may kapit ng konti. Tapos lalagay na po natin itong pin natin. So itong pin natin may part na natatanggal siya. So check nyo po kung napaklas siya nung naglilinis kayo, baka hindi nyo masali to. Ito medyo payat kasi to. Kailangan nandito po yung kapares ng pin natin. So papasok lang po natin yan doon sa mga butas. Isaswak lang po natin sila dyan. Ayan, pasok yung isa. Tapos ito naman po yung pangalawa natin. Tapos ito yung pangatlo. Make sure natin na lumubog po sila kagaya nyan. Tapos pupunuin na po natin ng grasa itong gap na nandito sa pin po natin. So kailangan nating mapuno yan kasi yan po yung part na nag-i-slide. So yan, punuin natin. Yan, punong-puno. Ayan, pag nalagyan na natin lahat ng parts, ikalat lang po natin dito sa gilid para pag pinasok po natin yung sleeve, smooth po natin siya maipapasok. So yan, make sure puno po lahat ng parts po na yan. At huwag na natin siyang galawin kasi mapipisa po siya, lalabas po yung mga grasa po natin. So lagay na po natin sleeve or yung collar pala tawag dito. Shoot lang po natin siya dito
Habang pinapasok natin siya, ikot natin para hindi po lumuwa din yung o-ring natin kasi may chance na lumuluwa yung o-ring na yan na pipisa siya. So yan, ikot-ikutin natin. Ayan, para smooth lang. Tapos ayan, lulusot naman yan. Ikot ulit natin dito. Pag umabot na sa dulo, ayun, okay na yan. So kahit ikot-ikutin na natin to, hindi nakakalat yung grasa dun sa loob. Tapos punasan din po natin yung mga sumusobrang grasa kasi minsan yan yung nagkokos ng dragging. Kapag makalat po tayo sa grasa or sobra-sobra yung grasang nilalagay po natin. Next step po natin, papasok na natin center spring po natin. Ayan, may collar na rin po siya sa taas, nakalagay na rin po. Shoot lang po natin dyan. At pagkatapos, ipapasok na po natin itong clutch assembly po natin. So paglalagay nito, pantay na po natin siya dito sa hulma na to. So ganyan yung orientation yan para sa swak siya. Pag diniin po kasi natin yan, tuloy-tuloy na yan dahil medyo matigas. Ngayon, pagkadiin po natin, kailangan po natin pwersahin ng paa po natin at ikutin. Kunin na po natin yung nut natin. Ayan, higpitan po natin. Ayan, dapat tama din yung pagkalagay ng nut nyo. Hindi po siya lilihis ng thread. So gamitin lang ulit natin yung 39mm na socket. Tapos tinry pala natin siyang gamitan ng torque wrench. Ang kaso, wala pa pala tayong pampigil. So nag-end up tayo na gumamit ng impact wrench. Pero for idea, 54 Nm yung nakaset dito sa torque nut po natin. So next step, punta po tayo sa pulley assembly po natin. Lagay din natin yung bagong bola. So pasok lang po natin yung mga slider piece po natin. Ayan yung tatlong slider piece. Tapos nilihan natin ng konti yan kung nakita nyo. Konti lang naman pero next time putpurin pa po natin talaga yan. May talim pa po kasi nakakakanto yan ng bola eh. So dito lagay na po natin yung bagong bola po natin. 13 grams. Yung review po nito nung top speeder ang kada test sa bukod na video ko gagawan. Itong JBT flyball na to, example na brand na quality naman at saka matagal mapudpod. Kumbaga matibay, halos same quality ng mga stock na bola po natin. So kung gusto nyo mag aftermarket or maggaan ng bola, okay to, JBT flyball. Maglalagay din po ng link nito. Kung makikita nyo dito, yung stock po natin, may part na cover siya sa isang side tas open. So sa aftermarket, wala na po siyang part na cover sa kabilang side. Same na po sila or identical ng itsura kabilaan. So kapag nilagay po natin ito, pwedeng magbaliktaran po yan kasi parehas lang naman po. Hindi naman po tayo malilito or magkakamali dyan. Tapos bago po natin ilagay yung backplate, lagay po muna natin yung bushing. Nilagyan po natin siya ng konting grasa dito sa side na to. Konti lang ha. Tapos sa paglalagay nito, huwag nyo po siyang ilalagay dito sa side na to kasi hindi po siya saswak dito sa rubber part. Unahin nyo po siyang ipasok dito sa taas, magmumula sa taas. Tapos pipindutin nyo po siya. Ayan, at luluwa po yan. So sa ganung paraan, swak nyo po siyang may papasok. Tapos lagay nyo na po yung backplate nyo kasama yung slider piece. Ayan, ayun. Swak na po nating na-assemble itong bushing natin. Saka pulley assembly. Then proceed na po tayo dito sa CVT. So sa pag-assemble, unahin po natin itong pulley assembly na may bushing. So pasok po natin dyan. Ganito po yung orientation yan. Nasa likod yung backplate. Pasok po natin siya dito sa segunyal po natin. Ayan, pasok lang po natin. Huwag po natin hayaan gumagalaw to kasi mahuhulog yung bola natin. Dagdag ko lang pala, lalagyan din natin ng grasa dito sa likod na part itong torque drive po natin. So punuin lang po natin siya hanggang umabot sa bearing na yon. So kailangan ma-regress po yung mga yan para hindi po matunog or umingay po yung ating mga CVT assembly. Yung iba nilalagyan po yung part na yon, yun yung lalagyan nila ng grasa. Tapos ipapasok nila to. Pero pwede rin naman rekta na po natin lalagyan itong part na to. So kalat lang natin siya sa loob, magkakasya naman yung daliri natin dyan. Ayan, maraming amount yung ilalagay natin dito kasi may spacing dito. Kumbaga parang pondo niya na rin yung grasa sa loob. Punasan lang natin yung mga sumusobra na yan. Tapos bago po natin ipasok itong torque assembly po natin doon sa ating transmission, ay iipit na po natin itong belt po natin para hindi po siya nakasiksik doon at may ipit po natin itong drive piece po natin. So mamaya explain ko sa inyo kung bakit natin isisiksik to. Yung orientation ng belt natin, mababasa natin yung Honda. So ganyan yung pagkalagay po niyan. Kung nahirapan kayo, pwede kayo magpatulong. Persahin nyo lang, dalawang kamay, itong torque drive. Tapos may hila ng belt. Ayusin mo paghila dyan. Ayan, pag ganyan. So yan, habang hinihila ng kasama ko yung belt, angat po natin. Ayan, hila. 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 Tapos, hila. 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 Kung makikita nyo, lubog na lubog yung belt po natin. So,
Higpitin nyo lang dito para hindi po agad kumawala. Ayan o, pasok na pasok. Po, ipapasok na po natin siya dito. Ayan, shoot lang po natin yan. Ayan, swak. Tapos may mga sumubrang grasa kasi nilagyan natin sa loob kanina. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung hindi po natin inipit yung belt natin, yung belt po natin is nakasagad po siya na ganyan dito sa pulley po natin. So pag ganyan po kasi, hindi po natin may papasok or may susuksok itong drive phase. So kailangan talaga may allowance po dito or kailangan natin ipitin yung belt dito sa torque drive para magkaroon ng allowance dyan. Magigets nyo rin yan kung hindi nyo inipit to, talagang masikip yung part na to, hindi nyo may susuksok to. So kailangan kasi maisagad natin yan. At kung makikita nyo dito, lalabas yung spline. So kung di po natin inipit yung belt, hindi po lilitaw yung spline na yan. May ipit yung belt at kapag hinigpitan po natin siya, may chance na matanggal po yung nut na nandito. So yan, pwede na po natin siyang bitawan, basta make sure natin na naisagad na po natin itong drive phase. So yun, unahin na po natin ilagay yung washer dito. Ayan yung mga pal na washer. Tapos di naman po tayo malilito yung malaking nut. So yung nandito sa drive phase. So tandaan nyo rin po kung paano yung orientation nya nung binaklas nyo. So sa case ko, itong part na may blue, yan yung nakaharap dito. So yan, pasok lang natin. At yung torque value po nito, base na rin po sa Honda, ay 59 Newton meters. So ginagawa po natin yon para hindi po ma-lost thread or ma-over-tight po yung ating mga tornilyo at hindi po sila masira or lumuwag. Karte natin dito, dahil torque wrench yung gagamitin natin, kailangan po natin ng pampigil dito. Pwedeng white tool or ako, mas madali sa akin, discard ko, nilalagyan ko ng kalso dito sa likod. May parang rib po kasi yan, so pwede niyang pigilan yung pag-ikot ng drive phase po natin tsaka ng pulley. So pag nakapagkalso na kayo ng bolts dito, actually yung bolts na to galing lang po dito sa white tool yan. So yan po yung pang-lock nya dito. Kinuha lang po natin para yun yung pangkalso po natin. So kung sakali pwede nyo rin gawin to. Tapos kunin po natin yung torque wrench po natin na may bala na 22mm socket wrench. Ayan, hintayin lang po natin na tumunog to hanggang sa makuha yung torque value. Ayan, maririnig naman po natin yan. Yeah, tumunog na siya. Yun, pag dalawang beses na tumunog or kahit isang beses lang, okay na po siya. Naabot niya na po yung 59 Newton meters na torque value niya. After dito sa pulley at drive phase assembly, lipat po tayo dito sa torque drive natin. Lagay lang po natin yung ating mga bell. Ayan, smooth na smooth. Tapos lagay lang natin yung washer, also yung nut po niya. Hanapin natin yung orientation, tapos ikutin lang po natin yan. Tapos kalsuan lang natin siya ng white tool. Gamit lang po tayo ng 19mm socket wrench. Tapos yung torque value nito ay 49 Newton meters. Siguro soon gawa din ako ng tutorial sa paggamit ng torque wrench natin. Ikutin lang natin hanggang sa tumunog yung magic sound. Yun. Tapos pag okay na, nasa tamang torque specs na siya. Ayan, pasok na po natin yung crankcase cover po natin. So ito, nakadikit na po yung gasket nya. Hindi na po natin tinanggal para hindi po tayo mahirapan sa pagbabalik. Kasi nadidisalign po yan kapag natanggal po natin itong gasket. At yung isushoot po natin yan is itong part na to. Dito. Pati ito po yung mga pin. Ito, tsaka ito. So pag nag-align yung tatlong yon, dun pa lang po natin siya maipepersang maipapasok. So hanapin lang po natin yung kilitin nito para ma-shoot po siya. Pag nahanap na natin kilitin niya, pasok na po natin. Yun, swak na swak. So yun, lalagay na rin po natin yung cap dito mamaya. So balik na lang po natin itong mga tornilyong tinanggal natin kanina at okay goods na po tayo dito sa ating CVT. Dito yung torque value po nito is 7 Newton meters. So dahil wala po tayong maliit na torque wrench, advisable po o recommended na hand tight na lang po yung paghigpit natin sa kanila para hindi po sila ma-over torque. Na po tayo sa paglilinis ng CVT. Natakpan na po natin ulit siya. Ayan yung cover po niya, nahilagay lahat ng tornilyo, na regrease, na linis.
At ngayon syempre tetest po natin siya. Buksan po natin engine niya. Ayan. Start natin. Medyo ginabi na po tayo, no? So ayan. Goods naman siya. Hindi naman po siya ma-vibrate, ma-dragging. Ayan kung makikita nyo. Medyo pihit lang natin yung throttle niya. Yun, goods naman po. So yung napalitan lang po natin dyan is yung flyball nya, naging 13 grams. Tapos yun, based sa nakita natin, yung 5K Odo, okay na po yun na interval sa paglilinis ng CVT natin. Kung makikita nyo naman, marami na po tayong nakuhang dumi, marami na po tayong nalinis na mga alikabok. Pero pwede naman po nating idagdagan yon, gawing 6K Odo, 7K Odo, pero wag na natin lalagpas or pahabutin ng 10K Odo kasi sobrang dumi na yan. For sure magdadragging na yung motor po natin. Also sakto lang din po yung 5K Odo na interval para makita po natin kung may dapat na po bang palitan, dapat tayong i-check dito sa ating CVT at hindi po tayo masiraan. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Unang bukas nitong CVT, unang linis nitong version 3. Bye bye.